Hello mga idol, kamusta na kayo dyan? Welcome ulit sa YouTube channel natin, no? Captain Alas YouTube channel. Guys, today meron tayong ginawa, no? Gumawa tayo guys ng dummy load. Ito. So, doon sa iba, pamilyar na sila sa dummy load, no? Saan pa ginagamit yung dummy load? So, dummy load, accurate to sa pag-check ng power output ng radio natin. Sa, di ba, checkin natin yung coax natin, no? So, lalagay na lang natin sa dulo ng coax yung dummy load. And then, ma-check natin ng accurate, no? Tuturuan ko kayo paano gumawa ng simpleng dummy load. So, may nabibili naman ito sa online pero mahal lang dummy load guys, no? Pwede ka namang gumawa. Hindi ka gagastos ng mahal, no? Kasi sa online may nakita ako doon 1,000 yung pinakamura. So, samantalang kung gagawa ka, baka hindi ka pa gagastos ng 300 pesos, no? So, napaka-importante yun ito. Halimbawa, meron kang bibiling radio, no? O second hand radio. So, kung may dummy load ka, may dala kang power meter, so may dala kang motor o sasakyan, pwede mong ma-check yung output power ng radio, no? Napakasimple. So, kabit mo lang to sa dulo. Ito. Ayan, no? Okay, di ba? Then eto sa dulo sa SWR. Ganon din sa mga coax yung gagamitin kasi tinotono rin ho ang coax, no. So kung may dummy load ka, so malalaman mo kung yung coax mo gagamitin is nakatono. So paano ba gumawa nito, guys, no? Napakasimple. Bumili lang kayo sa online ng resistor. Ito yung resistor, guys, oh. Ito yung resistor. Mag-search kayo sa online, no, Shopee or Lazada. So bumili tayo ng 2 piraso. Ito lang siya, oh. Yan, oh. Ito lang ang kailangan nyo, resistor. So ito 50 ohms, 250 watts. So hindi naman ako gumagamit ng more than 250, kaya okay na sa akin. Meron pang mas mataas, so tingnan nyo na lang sa online, no? So ito lang ang kailangan nyo. Resistor, 50 ohms. Depende sa watts na gusto nyo. 50 watts, 100 watts, 150 or 250. So, resistor. Tapos, ano pa ang kailangan nyo? Ito. SO239. Ito, guys. O, yan, o. SO239. So, meron akong nakita. Pwede nyo itong ikabit sa heatsink to. So, paano ba to gagawin, no? Ito, guys. Itong nasa gitna nito, ito yung pinaka-positive. Ihinang nyo yun dito sa SO239 nyo, no? Pwede kayo maglagay ng wire, depende sa inyo. And then, itong papasin nyo, may 2 butas. Pwede nyo i-screw sa heatsink or anything aluminum, no? Tapos, so, kailangan hindi siya mag-grounded, no? So, positive, eto negative. So yung sa akin, ang ginawa ko, meron ako nakitang eto, ganito ang ginawa ko. Meron ako nakitang aluminum. So binutasan ko to, pinalaki ko. Tapos eto may lock naman to, yung thread, no. So ang ginawa ko diyan, binutasan ko, pinasok ko dito, tapos thread sa loob.
Yan. So, ito ang kinalabasan, guys, no? Ito. Ayan, kita nyo, malinis sa pagkagawa, no? So, ganito dati yan, no? Ito, medyo maliit pa yung butas, eh. So, kung mapapasin nyo, ayun yung resistor sa loob. Ay, gumamit ako ng wire dito, hinihinang ko doon dito sa dulo nito. So ang ginamit ko rito yung gitna ng coax na RG58, 50 ohms kasi yon, solid, no? So eto, pumutol ako dito, yung gitna kasi nito is solid, so 50 ohms yun. Tapos yung hininang ko dito sa dulo nito, SO239. Tapos yung kabilang dulo, hininang ko rito sa resistor. Yan. Tapos itong may dalawang butas, mapapasin nyo, ginawan ko ng paraan na maikabit ko dito. Binutasan ko siya, then nirepeat ko. Ayan, oh. So medyo mahirap lang ihinang, pero magagawa nyo naman ng paraan. Then tinester ko na siya, wala siyang continuity, ibig sabihin hindi nag-grounded. So meron na akong dummy load, guys, no? Ayun, so ipapakita ko ba kung paano gamitin to. Pwede siguro, no? Sasampulan natin, pwede kong testingin kung gumagana, no? So testingin ko yung 02N ko. Sa portable lang muna, no? Pero for sure gagana naman to. And then nga pala, pag nagkabit kayo ng resistor, lalagyan nyo ng thermal paste. So thermal paste, para ano siya, may contact siya sa aluminum. Sa gawa ko na to, hindi ko nga nalagyan ng thermal paste, eh. So hindi ko naman ibababad to pag nag-testing ako, kaya okay lang. So testingin natin, let's go. So guys, testingin natin yung ginawa natin dummy load, no? So guys, testingin natin yung ginawa natin dummy load. So eto, gagamitan ko ng SX200, no? So guys, ito yung dummy load, yan, no? So eto, ayan, nakakabit sa likod ng SWR, ito, sa antena yan. Then etong wire na to, pupunta naman yan sa radio. So ang gagamitin natin is 2980, no? So guys, nilagay ko lang sa low power 1. Tetestingin ko siya, no? So ito yung dummy load, no? Yan, okay. So nakaset na to sa 5 watts. Ayan, power. Expected ko nito is 5 watts, no? Kasi nasa low power 1. So guys, ito, naka low power 1 yan, eh. Ayan, oh. Low power 1. So testingin natin. Press. Ayun, sobra pa yata. Press natin. So eksaktong 5 watts, oh. So tingnan natin kung uminit. So hindi naman, no? Hindi naman siya uminit. Testingin ko sa low power 2. Okay. So ito, low power 2. So mga 10 watts to, no? Yun, 10 watts. So guys, accurate, no? So hanggang low power 2 ko lang siya tetestingin. So at least napatunayan ko na pwede pala siya, no? Itong ating ginawang dummy load, no? Ngayon, meron ako 02N dito, yon 02N. Tetestingin ko kung
ilang watts pa, no, isasalang natin dito sa ginawa natin na dummy load. So guys, eto, tetestingin ko naman tong dummy load kong ginawa. So eto, nakakabit siya sa aking 02N. Eto yung 02N ko, no, medyo makinis pa siya. Medyo ano lang yung ibang number, no, pero ang mahalaga dyan yung output power, no. So expected natin 5 watts yan, 5 watts, no. So nakaset to sa 5 watts guys. So ito yung speaker mic ng 02N ko, yan. So ipipress natin. Sobra pa ng 5 watts. Kita nyo? Okay, testingin natin yung low power. So parang naka-trim ang low power nito sa, tingnan natin kung ilang watts ang low power. So ilang watts yun? So 1 watt. 1 point, so mahigit 1 watt, no? So yun yung low power. Ayun, so ayos na pan-testing to ng ng portable or base. Okay. So guys, tapos na nating testing yung 02N, yung aking base. Tetestingin ko tong aking Motorola portable, no. So nakalimutan ko pala ipakita. Pwede rin i-SWR muna to bago mag-testing, no. So testingin natin dito. Eto, nasa 144, no. So nakalagay yan sa calibrate. Okay, calibrate, tapos lagay sa WR. So 1.4. So okay lang naman siya, no. So nakakabit siya sa dummy load guys, ha. Okay lang naman siya, 1.4. Tapos test natin yung power output. So hindi na shoot siya full charge, no. Tingnan natin. So ano na lang siya, mga 2 watts, no. Hindi, 4 watts yun, no. 4 watts. Normally 5 watts to. So hindi na siya full charge, no. Okay. So ibig sabihin, pwede itong ating dummy load. So hindi siya umiinit guys, oh. So hindi siya umiinit, no. Alright. So guys, tapos na natin testingin yung ating ginawang dummy load, no. So pwede yung ating ginawa guys, no. Eto. So simple lang, no, na-testing natin do sa base natin, sa portable na 02N, then so do sa Motorola natin portable. So pwede siya, no. So before nakalimutan ko guys do sa base ko saka sa 02N, ikakalibrate mo muna DSWR bago check yung power output. So successful yung ating ginawa guys, no. So again, napakasimpleng gawin to. SO239 lang. Then resistor, ito. So ito available sa Shopee or Lazada. Mamiling lang kayo, pero dapat 50 ohms. And then bahala na kayo kung ilang watts. Ito 250 watts eh. Yung iba pinaparallel to para tumaas, no. So sa akin, enough na yan 250. Yun. At pwede nyo ilagay sa any kind of aluminum, no. Pwedeng heatsink or pwede nga yun sa square tube eh. So something aluminum sa akin. Ito may isa pa ako rito pero medyo may damage eh. Ito, gwapo yung pagkagawa ko nito. So ayun, okay. Maraming salamat po sa panonood ng ating tutorial, no, how to make dummy load. So kung meron po kayong tanong, mag-comment lang po kayo sa comment section. At okay,
Maraming salamat po sa panonood nating video and then have a nice day 73.